Pagdating po dun sa mga dokumento na natatanggap nyo from OBP and DepEd, binabasa nyo po to isa-isa, no? Lahat ng attachments? Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po. Pero kayo po, in your evaluation, do you go Di pala through niya the binasa documents one by one? Ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued. We're just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Ala! Ma'am, you want to come here so you'd have a better view? Just the fourth whereas clause. Can you please read that out loud for the record? Si Kapunan, Attorney parang Kapunan, it's also flashed on the screen. hindi makapaniwala si Kapunan. Whereas, At base rin po doon, sa binasa nyo, ang kadalasan nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? under the joint circular po kasi, the auditors may require the... Your Honor, that's not responsive. I was just asking him to confirm what he read. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na... Heto na po, grabe po itong mapapanood ninyo na video na ito. Talagang itong si Attorney Powa, sobrang galing. Ginisa niya ang witness. At itong si Attorney Kapunan, parang natataranta na siya nung tinanong na ni Attorney Powa itong witness na hindi na makasagot. Grabe guys. Dito sa video na ito, napapatunayan po ni Attorney Powa na wala talagang illegal na ginawa ang Office of the Vice President. Palakpakan. Grabe. Ang ang sarap kasi panoorin no na si Attorney Kapunan natataranta. Si Attorney Kapunan parang hindi niya matanggap na talagang wala, sablay sila at nagkamali sila. At sa totoo lang no, naaawa na nga ako sa witness eh. Naawa ko kasi sobrang nervyos na siya, hindi na siya makasagot. Okay? Mamaya mag-re-react tayo dyan while panoorin natin yung buong video. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin yan papanoorin at gigisahin, okay? Paki-like muna at paki-share. Importanteng mag-like and share guys para kakalat ito sa taong bayan at malaman ng buong sambayan ng Pilipino na walang illegal ang ginawa ng Office of the Vice President. Okay? Paki-like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin na laging nanonood dito sa Donmar TV ha, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin nyo na ang subscribe button dyan sa YouTube. Okay? O i-subscribe nyo na kasi wala namang bayad yan. Okay? Walang bayad yan. Walang payment yan. Kaya subscribe na kayo. At pag nakasubscribe kayo, kahit hindi nyo hanapin ang Donmar TV, ha? Kahit sa search, hindi nyo hanapin Donmar TV. Kusa na yung lalabas yung mga videos ko kasi sinubscribe ninyo, ma-update kayo sa mga trending, mga maiinit at breaking news na balita patungkol po sa impeachment trial at update sa Vice President at dating Pangulong Duterte. Okay? So, subscribe na po. Okay? Bago ang lahat, bago natin yan na pag-uusapan ay magpa-shoutout muna tayo sa mga laging nagko-comment at nanonood dito sa Donmar TV. Jean Kwan, ayan, saan po link nung Tumblr? Yung Tumblr pala ha, nilagay ko na sa previous video. Sorry, hindi ko nalagay kaagad. Okay? Ma'am Jean, maraming salamat. Good, ito sabi ni Arturo General, good evening from here in Connecticut, USA. I'm always watching you. Ayan, maraming salamat Sir Arturo. Shoutout po sa inyo at shoutout sa mga kababayan OFW sa Connecticut, USA. Good evening rin sa iyo Arturo. Maraming salamat Sir Arturo. Lita Escorpizo. Ayan, I hope I pronounce it well. Thank you for sharing information. You're good.
Lita watching from Washington State. Ayan, Ma'am Lita, thank you very much. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Washington State. Ayan. Thank you, Ma'am Lita. Ma'am Gemma Kabantak, good job. Magandang hapon, Don Mar. God bless. God bless din sa iyo, Ma'am Gemma. Okay, and thank you sa iyong panunood dito sa Don Mar TV. Ralph Alain Narcinio. Ralph, tama ba? Ralph Alain Arsenio. Ayan. Keep safe, sir. Watching from Alubihid. Parang hindi ko pamilyar. At maraming salamat po, Sir Ralph. Thank you for watching. Ayan. Susan Escamillas. Sir Donmar, I'm always watching your channel. God bless po at nakaka-inspire ang mga sinasabi mo sa kabilang napakamaraming problema ng ating bansa. Ayan, maraming salamat na meron palang mga nai-inspire sa ating mga pinagsasabi dito araw-araw. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Susan. Okay? Ingat po kayo dyan, Ma'am Susan. I love you. Ayan. So, bago natin simulan, gusto kong ipakita mo na itong tumbler. Ito yung dala-dala ko every vlog. At ginagamit rin ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya bumili na rin ako, no? At itong, ano bang special nito, Don Mar, itong tumbler na ito? Kasi, Hydro Flask ang brand ito. Ayan yung link at nilagay natin. Lagyan mo na lang ng malamig na tubig, 24 hours na yan na magiging malamig. And at the same time, lagyan nyo ng mainit na kape, 24 hours na yan na mainit na yung kape ninyo. Maganda po ito kung nagpipiknik kayo, o kung meron kayong sport, o nagja-jogging kayo, ilalagay nyo ito sa sasakyan, pagbalik nyo, malamig pa rin. Okay? So, bili na kayo dyan sa link na yan para doon, dyan kayo bumili sa link na yan para may commission naman tayo. May 30 pesos tayong sa every purchase ninyo. Ayan, barya-barya lang yan pero nakakatulong na yan. Okay? So, highly recommended na tumbler ni VP Sara. Okay? So, without further ado, pakinggan natin, panoorin natin paano ginisa ni Attorney Powa itong witness na ito at paano natataranta itong si Attorney Kaponan. Ito po, panoorin natin. Play! And you are a certified public accountant. Tama po ba? Yes, sir. You're also a lawyer, correct? Yes, sir. You passed the bar in 2022? 2023 po. 2023. Okay, I stand corrected. And Mr. Wamil, you also testified yesterday during your direct examination that you were part of the team that audited the OVP and DepEd confidential funds. Is that correct? Hindi po team kasi ako lang po yung nag-evaluate ng documents. Ikaw mismo, basically nag-evaluate ng documents. Tama po ba? Yes po, sir. Okay, just so maintindihan lang namin how ICFAO conducts its audit, yung mga auditors po ba, do they go to the field and observe itong mga confidential operations in person or? Since what we do po is compliance audit, we base our audit on the documents being submitted to the ICFAO. Okay. And do you get special training as auditors pagdating sa how confidential or intelligence operations are conducted? We base po our observations on the provisions naman po ng Joint Circular 2015-01. Okay. So, basically what you're saying is you base your audit on the documents submitted to you, not just by DepEd or OVP, but by any other government agency. Ganyan sa ICFAO. Based on the documents if they are compliant with the requirements of the Joint Circular 2015-01. Correct. Thank you. So, pagdating po dun sa mga dokumento na natatanggap nyo from OVP and DepEd, binabasa nyo po to isa-isa, no? Lahat ng attachments? Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po. Pero kayo po, in your evaluation, do you go Di pala through niya the binasa documents one by one? Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the Joint Circular. Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022? Nakita ko po dun sa disbursement voucher po na si Asek Limuel G. Ortonio po. No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba
kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct. Opo, Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba? Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct. Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I natin- assumed in ICPAO in Since- 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. I am showing you a document Assisting entitled counsel from the Spec- prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire. I am showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated, medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Ay, Based ka on dyan. that document po, Meron. Kasi sinabi mo noon, walang mga But that's okay, confidential no? funds yung Because ibang maybe you were presidente. just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Ala! But you confirmed that, sir. Your Honors, just a manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense D-1-167-DE. Attorney Powa, ang galing. Sorry, -OVP. Ginisa Let it be talaga so, niya ang Mark. witness. Thank you, Your Honors. Provisional only, Your Honor. Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is Of course, at appropriate. the proper time. Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well. Kindly do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that it can be made a subject matter of redirect should the counsel for the Tiklop ang panel of prosecutor. prosecutors Medyo so malabo. desire. I can give you Photocopy. just a photo. We would like to manifest that this is just a printout, Your Honor, and a photocopy that we retrieved from the Office of the Vice President. Noted. Grabe. Ang galing ni Okay. Attorney Powa. Ito, bibigyan pa natin. ito. Tiklop lahat. Okay, hindi na. Okay. Anyway, Mr. Oh. Witness. Kasi nagmamayabang sila kahapon na ang ipinalabas nila, si BP Sara lang ang Vice President na nagkaroon po ng confidential funds. Ngayon, binigyan na sila ng copy ni Attorney Powa na mali yun. Merong mga Vice President rin noon na nakatanggap ng confidential funds.
O di tiklop lahat, pati yung witness, napangaralan lahat. Witness, nung pinag-aaralan ko yung nature ng confidential funds, may mga issuances akong nakita aside from yung JC 2015-01 na parating yung nami-mention kahapon and today. And that is COA Circular 92-9. Po ba ay familiar sa inyo? Can you repeat? I can give you a copy. Your Honor, I am giving the witness a copy of a document entitled Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. For the reference of the court, this was marked as Exhibit D-1-155. Naalala po ba ninyo yung document na yan or familiar po ba kayo sa document na yan? Witness is perusing the document, Your Honors. Noted. If Parang assisting natamimi counsel yung would like witness. to also from the prosecution. Witness will please answer. Are you, Are you familiar familiar? with that document? I am not familiar po with that document. Okay. That's okay. Meron lang po ditong whereas clauses. I won't ask you about the entire document anyway. Meron lang po ditong whereas clauses on the first page. Can you see that, Mr. Witness? Whereas clauses. I would just want you to read the fourth whereas clause. Ito pa. Ma'am, you want to come here so you'd have a better view. Just the fourth whereas clause. Can you please read that out loud for the record? Si Kapunan, Attorney parang Kapunan, it's also flashed on the screen. hindi makapaniwala si Kapunan. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged without posing a threat to national security or to the success of the mission. Can you please read the next whereas as well? Thank you. Whereas, as now being required, the submission of receipts, bills, or commercial invoices in support of disbursements from this fund or rental or of safe houses, purchase of meals or supplies, and other expenses may create a leak of information that may threaten the confidentiality of the intelligence operations, endanger the lives and the safety of the agents and employees of the government agencies, and result to a failure of the mission. And just the next two whereas clauses na lang po para hindi na po tayo humaba. Whereas in many instances, it is impractical and sometimes impossible to obtain such receipts, bills, or commercial invoices Grabe during si intelligence Atty. Poe. operations. Astig. Whereas by its very nature, the use of confidential and/or intelligence and/or confidential funds requires an approach allowing more flexibility in intelligence operations. Thank you, Mr. Witness. Manifestation, Your Honor. First of all, this exhibit presented by counsel for the respondent is dated October 1, 1992, Your Honor. Whereas the joint circular cited as basis by this witness, Your Honor, is dated 2015, Your Honor. There is no indication here. Okay. There is an indication here, Your Honor, that all issuances Joint circular. Repeating inconsistent clause. herewith are hereby amended or revoked accordingly. Similar provision, Your Honor, by way of manifestation. The joint circular. Can you see? Is likewise Your Honor, mentioned in the Joint Circular 2015. Observation for the record that 2015 supersedes this circular cited by counsel for respondent, which is dated 1992, Your Honor. For the record. Noted. Thank you, Your Honor. Proceed. But again, we'd like just a counter manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. So the repealing clause in 2015-1 did not specify COA Circular 92-8985.
Precisely our point, Your Honor. Your Honor, please counter manifestation. Of course, Counsel. Counsel read the literal meaning, Your Honor, but the substantive meaning is all circulars are deemed repealed and superseded Wala na. accordingly. Natataranta His ka na. interpretation, my interpretation, but no interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly. Manifestation is duly noted. Take Your Counsel may Honor, proceed. Your Honor, the documents would speak for themselves, Exactly. and we will leave this to the Honorable Court Ala. as to not prolong the debate on this matter. Just again, just my last manifestation on this. The difference between Joint Grabe si Circular Atty. Poa. 2015, Your Honor, it has been identified, authenticated, and testified to by this witness. This circular that they are citing, Your Honor, Wala na. 1992, has not been identified. We don't Very know its due defensive na. Kasi existence. alam lang- We don't know the circumstances Natameme sila surrounding eh. this document. And therefore, they're covered by the original document rule. Produce the original. Since you don't have a witness who has testified as to its existence, due execution, Kaponan, wala ka and na. least of all, its Kahit contents. anong Your sabihin mo Honor. pa. And Nasa poll na kayo ni We- Atty. Poa. are stating that this should be clearly in the records of this proceedings, Your Honor. Noted without prejudice to respondent presenting during their evidence in chief the original copy of the document and someone testifying thereto. We submit, Your Honor. Please proceed, Counsel. Now, dun base po sa binasa nyo, Mr. Witness, nakikita natin na magkaiba ang auditing standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yan. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential fund and intelligence fund. Opo. At base rin po doon, sa binasa nyo, ang kadalasan nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? Under the Joint Circular po kasi, the auditors may require the... Your Honor, that's not responsive. I was just asking him to confirm what he read. Kindly answer the question, witness. Just on the circular that you read. Circular 92-3. Can you repeat the question po, sir? Ayon po doon, yung regular requirement na paghihingi ng mga resibo, acknowledgement receipts, may be impractical pagdating po sa confidential Can operations. we ask Counsel, Your Honor, to show that particular Yes, Your provision that he is citing in respect of the circular? Kindly do so, Counsel. Tama po ba? Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, tama po ba? As stated po dito, during intelligence operations. Okay. Thank you. Well, I'll accept that answer, Your Honor. Now, punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given po the ba? classified nature of- Misleading, Your Honor. I'm just the asking for his I think the opinion. witness would have been able to answer. Witness may answer. given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? Wala. You being a lawyer, sir, Patay you are ka, aware witness ka. that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po
na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Yes. Now let's go to the joint circular that we have been mentioning since yesterday. No, ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense, Your Honors, and I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds. Diyan po sa circular na yan, under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record? Under 3.7, confidential fund refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for GOCCs for their confidential expenses. Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin nito, buong halaga? Buong amount? As opposed to having line items for expense? Tama po ba? Lump sum. Yes, Lump po. sum. Opo. At pag, based on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash? What expense are you pertaining? Confidential funds in general. Cash po ba ito? Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad. Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct? Based on this document po, yes po. Yes po. And I refer you now to item 6.1.2. Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maaari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated bonded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency, correct? Yes po. At kanina po, sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba? Yes po. At you would be aware na ang STO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba? Based on the documents submitted, yes po. Yes, thank you. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba? Based on the documents submitted po, yes po. Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance? Yes po. Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee. Tama Yes po? Yes po. Yes. So they complied with 6.1.2, correct? What do you mean complied po? Complied with the requirements of 6.1.2 na ang SDO po ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng cheque. Your Honor, please misleading. That's not the only requirement in 6.1.1. 6.1.2, Your Honor. There are other requirements here. Can counsel be specific? I'm just asking, Because Your Honor. this is a blanket he is saying, and so therefore, there is compliance here. I'm in asking- particular. Thank you. I appreciate po What does the... counsel for respondent say? I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po na ang SDO ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Just on that part. Di na Based on the makasagot. documents, si SDO yung pay ng cheque and yung nag-encash nung Okay. Thank you po. Now, I'll refer you to item 6.1.5 of the joint circular. Can you please read just the first sentence of that provision? Cash advances shall be limited to the requirements for 3 months.
Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po ba? on this provision po, yes. Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AUM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa accrual method of accounting? Yes po. Can you just, in simple terms, because I'm not even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting? Kapag sinabing accrual method of accounting, yung expenses ay ni-record upon incurrence, not upon payment. Opo. Okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang I'm just a simple-minded person? Parang buy now, pay later? Ganun? Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to It's okay. answer that question. I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate magsumite ng liquidation report ang isang agency na may confidential or intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama po ba? Tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po the 30 days after every quarter. Sige po, please enumerate for us. Under 6.2.2 of the joint circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance have been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po. Okay, thank you po. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their 4th quarter confidential funds 2022. Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document. Assisting counsel for the other side may also approach. Maaari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP? Based on the transmittal letter po, January 17, 2023. January Maybe 17. Your Honor, for our understanding, what exhibit number? Sorry. Counsel Thank you for referred. reminding me, Your Honor. You're welcome. This is Exhibit D-1-4-OVP. This is the prosecution's P-1-11-A. No, I'm sorry. One? I'm sorry, what is it? Sorry, D-1-1. D-1-1. Sorry. -1. I was just corrected. Counsel, Your may Honor, proceed. for the record, this is not a common exhibit, Your Honor. Duly noted. Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapagsumite sila? Yung act lang po ng pag-submission, na pag-submit rather, ng liquidation report. Based on this document po, yes po. Yes po. And kung mapapansin nyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba? Yes, sir. And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the joint circular. Ayon po sa 6.2.3 ng nasabing joint circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba? Can you repeat your question po?
Ayon po sa 6.2.2.3, ang receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan yung checklist and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant siya dun sa checklist. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular. Based on that same provision, kung yun po ay kompleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba? Yes po. At pag hindi po kompleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya at hindi mo natatanggapin. Tama po ba? Yes po. Based And on this provision po. Opo. And in this case, because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OVP? As stamp po nung ICFAO, yes po. Okay. Thank you, Mr. Witness. Now, basing on this document na natanggap ng COA ICFAO on January 17, 2023, ang kanilang liquidation report, meaning the OVP for the fourth quarter 2022 confidential funds, it took more or less 8 months for COA to issue its official finding. Tama po ba? Yes po. I am showing you a copy of the AOMs that you issued and that were also presented yesterday. May we know the exhibit numbers, Your Honor? Yes, Your Honor. I will get to that. Ready mo na yung mga next documents. Are you showing the one for the OVP or the DepEd? OVP, Your Honor. OVP, that would be... This is D-1-103-OVP, Your Honor, for the first AOM issued on September 14, 2023. That's the counterpart of P-1-12-A. And isunod ko na po yung pangalawang AOM na na-issue on October 3, 2023. This is D-1-104-OVP for the defense. Which is P-1-12-B for the prosecution. Opo. Thank you. Now, Mr. Witness, napansin ko na yung date is September 14, nung 2023, nung una niyong AOM. Tama po ba? Yes po. And that was actually just a few days after the budget hearing of COA held August 24, 2023, kung saan may mga legislators that, asked COA to look into the OVP confidential funds. Are you aware of that? Just if you're aware. I am not aware of that. That's okay. Now, I'll just move on to the AOMs themselves. No? Now, kahapon, nasasabi niyo po na nagkakaproblema tayo sa, may nakita kayong finding doon sa physical and financial plan. Tama po ba? Yes, sir. Ng OVP. At yan po ay nakasaad din sa inyong findings dyan. Yes, sir. Tama po ba? Opo. You referred to, if I'm not mistaken, and please correct me if I'm wrong, item 4.2 of the joint circular. Yes, sir. Tama po? Yes, sir. Maaari niyo po bang, andyan pa po ba yung joint circular? Yes. Maaari niyo po bang basahin yung 4.2 ng joint circular para lang po sa kalaman nating lahat? Under 4.2 of the joint circular, all allocations of CF and or IF shall be supported with physical and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, project, and activity where disbursements pertaining to the CE and IE shall be based. Tama po. Thank you po, Mr. Witness. Dito po, sa kanilang physical and financial plan, the program stated is actually the Good Government Program. Tama po ba? Yung binabasa ko lang. Based on the document, yes. Based on the document. At ang expected outcome ay safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Based on the document. Based on the document, yes. At ang physical target will be number of areas with surveillance and confidential activities conducted or monitored. Tama po ba? Yes. As well as the number of activities. Tama po ba? At ayon po dun sa binasa nyo, wala naman pong guidelines on how specific it would be. Correct?
Well, nakalagay po kasi dito, dapat i-indicate yung each program, activity, and project na pagbabasihan ng disbursement ng CF. Opo. I won't argue with you. So basically, yung finding niyo po is based on your assessment as an auditor. Or since it is a plan, dapat po naka-indicate talaga dito kung paano nila gagastusin yung kanilang confidential fund. That's okay. Yes, I'll accept that answer. Now, nabanggit nyo rin po na hindi po nag-submit ng DEPs or document evidencing payment. Tama po? Yes, sir. At yun po ay inilagay nyo sa inyong AOM. Tama yes, po? Yes, sir. At nabanggit nyo rin po na sumagot ang OVP dito sa AOM na to. Tama po ba? Yes, sir. Opo. Tama po. At pagdating po doon sa sunod na step, which is the notice of suspension, tama po ba? Yes, sir. Would you agree with me Section. na hindi na po na-carry over yung issue doon sa fiscal and financial plan? Yes, sir. Yes. So, ibig sabihin, tinanggap nyo po yung explanation. Well, ang purpose po kasi namin kung bakit namin ni-require yung specific confidential activities dun sa PFP is para makita kung paano gagastusin noong OBP yung kanilang confidential fund. Pero since nilagay naman na po nila doon sa kanilang revised accomplishment report yung specific confidential activities and even submitted the documentary evidence of payment. So, hindi na po namin hinanap ulit yung fiscal and financial plan. Okay. Salamat po. Thank you for that answer. Ngayon po, kasi kanina, kahapon actually, not kanina, sinasabi nyo walang sinubmit. Ang ibig nyo lang pong sabihin sa walang sinubmit is at the time na bago kayo mag-issue ng AOM. Tama po ba? Walang sinamit po na Walang sinubmit na DEPs? For example? Yes po, kasi sinamit po nila yung DEPs after we issued both AOMs po. Opo. Thank you po. Ngayon, punta naman po tayo doon sa notice of suspension. Nandun pa po kayo di ba, nung notice of suspension? Yes, sir. And you suspended in audit the amount of 125 million. We are showing him a copy of the notice of suspension, Your Honor. This is Exhibit D-1-107-OVP for the reference of the Honorable Court. NP-1-13-A on the part of the prosecution. Okay. So, dito po, as you mentioned earlier, you were satisfied with already the submission of the accomplishment report ng OVP. That's why nawala na po yung issue sa physical and financial. Hindi po ako satisfied dahil compliant yung accomplishment report nila, kundi dahil nilagay lang nila yung specific confidential activities na pinagamitan ng kanilang pondo. Opo. So, nawala na po yung sa PFP na finding sa AOM. Based on the, yes po. Based on the NS. Tama po ba? Yes, sir. Okay, thank you. Ngayon, pagdating dito sa notice of suspension, I just wanted to focus on doon sa documentary evidencing success pagdating sa rewards. Yes, sir. Nabanggit nyo po, this is 4.8.5, paragraph B, specifically, of the joint circular, correct? Yes, sir. And yun din po yung nakasaad dito sa notice of suspension na reference, meaning the provision of the JC. Yes, sir. Specified. Yes. At nabanggit nyo rin po kahapon na wala pong guidelines specifically under 4.8.5 that shows how specific you should be in terms of the documents evidencing success. Tama Wala ba? po akong na-mention na walang specific guidelines po. Ang sabi ko lang, hindi sinabi kung anong specific document yung hinihingi. May sinabi ko po kayong walang prescribed format, basically. Your Honor, please misleading the witness, to my recollection, did not say that. He said that in accordance with 4.8.5, these are the requirements, A, B, and C. And the submissions of the Vice President and the DepEd are not compliant, Your Honor. Can we With ask the for indulgence a of counsels for the parties, Mr. Wamil, base po sa guidelines, hindi tulad ng ibang mga format na sinasubmit na may pro forma na nasa annex nung 2015-1, wala pong pro forma na pag-liquidate sang-ayon sa na dokumento sang-ayon sa 4.8.5. Yes, Your Honor, based on this provision po. Yes. May ibang provision bang nagre-require ng specific na paraan? Wala na po, Your Honor. Ito lang Wala. po, 4.8.5. Thank you. Thank you, Mr. Witness. You may proceed, counsel. Thank you, Your Honor. Now,
pagdating po sa OVP, alam niyo po ba kung sumagot sila sa notice of suspension na ito within the prescribed period given under the notice of suspension? Sa notice, wala na po ako sa ICFO nung Wala na po nag-submit kayo. sila ng response. Okay po. So I will no longer ask you about that. Probably for another witness na lang po. Punta na lang po tayo sa OVP confidential funds for 2023. You confirm, Mr. Witness, na ang OVP confidential funds for 2023 ay nakapag-issue rin kayo ng AOMs for the first, second, and third quarter. Tama po ba? For the first and second lang po, kasi yung third quarter, nag-drop po ako and hindi ko na po naabutan yung issuance nun dahil nag-transfer out na po ako sa Okay. ICFO. Okay. At hindi na rin po alam kung, just if you're aware, kung sumagot ang OVP doon sa mga AOMs ninyo. Hindi na rin po alam yan. Yes, sir. Okay. Sige. Diretso na lang po tayo sa DepEd. Para hindi na po tayo tumagal. Sa Ayan na, yung last question ni Attorney Powa ay patungkol na po sa DepEd, hindi na po sa Office of the Vice President. So hanggang dito lang muna yung video natin para maka-comment kayo sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Alam nyo naman na nakita natin, no, saksi tayong lahat kung gaano po ginisa ni Attorney Powa itong witness na ito. No, meaning to say, napatunayan ni Attorney Powa na wala talagang illegal na ginawa ang Office of the Vice President. Okay? So guys, paki-like, paki-share na lang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.